mga veteranong congressman na pabilib kay Sandro Marcos at bakit siya pinapalakpakan, pinupuri ng mga veteranong congressman. Siya na ba ang susunod na Pangulo at pag-asa ng bayan? Paano ang pagpapakumbaba ang nagbangat sa kanya at patuloy na nagpapaangat sa kanya? Halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. I, Ferdinand Alexander Araneta Marcos of the 1st District of Ilocos Norte, having been elected as Majority Leader of the House of Representatives, hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, the duties of my present position and of all other I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, and that I will obey the laws, legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sandro Marcos, ang nagpapakumbabang lider na tahimik na umangat. Hindi mo akalain pero habang binabasa mo to, baka unti-unti mo nang maiintindihan kung bakit siya ang binabantayan ng mga veteranong kongresista. Sa Kongreso kung saan matitinik at makakarismang politiko ang karaniwan mong inaasahang mangibabaw. Sino ang mag-aakalang ang isang batang lalaki minsang kinukot siya sa social media bilang anak lang ng presidente ang tila pipilahan para palakpakan ng mga veteranong mambabatas? Pero teka lang, hayaan mong ikwento ko sa iyo kung bakit hindi lang ito tungkol sa apelyido kundi sa isang hindi mo inaakalang katangian. Yanggan lang ba talaga? Oo, si Sandro Marcos ay bahagi ng tinatawag na Young Guns Bloc, mga batang mamabatas na baguhan sa Kongreso pero mabilis na nagparamdam ng presensya. Pero sa kabila ng pagiging neophyte, isa siya sa pinakanagmarka. Bakit kamo? Hindi dahil sa yabang, hindi dahil sa gimmick, hindi dahil sa koneksyon, kundi nagpakumbaba siya. Mahirap paniwalaan. Nandito na naman tayo after 3 years. Napakabilis lumipas ang oras. Agyaman na, itinapalaos sa porta kanya kapo. Mula pa noong unang araw natin bilang kinatawan ng Primero Distrito ng Ilocos Norte hanggang ngayon. As I begin my second term, I'm filled with immense gratitude and an even deeper sense of responsibility. Sa isang lipunan na sanay sa lider na palaban, may ingay at laging nasa entablado, lumutang si Sandro sa gitna ng katahimikan. Tahimik pero solid. Hindi siya ang palaging nauuna sa press con, pero siya ang palaging nandyan sa bawat sesyon, nagtatanong, nakikinig. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez mismo, RSDML, Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos brought innovation, passion and purpose to this chamber. To our young guns, special shout out to SDML, who brought innovation, passion, and purpose to this chamber. You have proven the future of the House is bright. Hindi ito scripted quote, hindi rin ito hirit para lang sa headlines. Ito'y pag-amin mula sa isang veterano na hindi mo basta-basta maririnig kung hindi karapat-dapat. Pero bakit nga ba siya naiiba? Hindi siya nagmadaling sumikat. Hindi siya umastang eksperto agad, hindi rin siya umepal para lang mapansin. Bagkus nagsumikap siya, nagpakumbaba, tumahimik, pero kumilos. Therefore, habang ang iba ay abala sa pagkikipagbunong braso sa politika ng imahe, siya'y tahimik na binuo ang pundasyon ng kanyang kredibilidad. Isa-isang binuo ang tiwala ng mga senior lawmakers, isa-isang tinapos ang mga responsibilidad, isa-isang pinatunayang hindi lang siya anak ng presidente. Ang tanong, susunod ba siyang pangulo ng bansa? Masyado pa bang maaga? Pero kung pagbabasehan ang track record, hindi imposible.
Hindi nga siya tumakbo laban sa sinuman nitong eleksyon. Wala siyang kalaban. Sino ba ang hindi mangangarap na iboto siya ulit kung sa una pa lang ay tumatak na siya? At habang ang kanyang tiyahin at pinsan ay nanatiling gobernador at vice-gobernador ng Ilocos, siya naman ay patuloy na pinapatunayan na hindi lang siya political royalty. Siya ay posibleng leader na hinog na sa karanasan, hinubog ng mga mapagkumbabang mga magulang, hinog sa pagpapakumbaba at hindi sa kasikatan. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 23 verse 12, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sa mundo ng politika, negosyo o kahit sa pang-araw-araw na buhay, kaibigan, madalas ang mga naiingay ang laging una sa pila o ang palaging bida ang napapansin. Pero sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, kababaang loob ang batayan ng tunay na pag-angat. Ganito ang ipinakita ng ating Panginoon Jesus. Hindi siya dumating bilang hari na may korona ng ginto, kundi bilang lingkod na may puso ng pag-ibig. Pinili niyang magpakababa hanggang sa kamatayan niya sa krus, at dahil doon, siya'y lubos na itinaas ng Ama sa langit. Ang prinsipyo ng langit ay kabaligtaran ng prinsipyo ng mundo. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, ang ating Panginoon Jesus mismo ang magtataas sa iyo sa tamang panahon. Kaya kung gaya ni Sandro Marcos ay may kabataang tahimik na naglilingkod, nagpapakumbaba at hindi naghahangad ng spotlight, pero patuloy na umaangat, maaari itong maging paalala sa atin na ang tunay na pag-aangat, kaibigan, ay hindi nakukuha sa lakas ng boses kundi sa lalim ng puso. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na katulad ng aming Panginoon Jesus, nais po namin na maging mapagkumbaba. Turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba gaya niya, gaya niyo po sa mundong nagsusumigaw ng pansin. Ipaalala niyo pong sapat na nakikita niyo po kami. Ikaw ang nagtataas sa mga taong nagpapakababa. Ikaw ang tanging Diyos na aming pong pinagmamalaki. Hindi po namin may pagmalaki ang aming sarili. Dahil kung wala po kayo, Panginoong Diyos, ay wala po kami. At kung hindi dahil sa krus ng aming Panginoong Diyos na siyang nagpakumbaba, na siyang aming inaangat ngayon, ay kami po ay walang kwenta sa mundong ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong pong kabutihan sa amin, na sa tamang panahon, ayon sa inyong kalooban, kami ay inyong itataas dahil ang aming Panginoong Kristo ay siya pong aming itinataas. Hindi para sa aming kapurihan, kundi para sa inyong kaulalatian lamang at kapurihan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoong Diyos, sa inyong pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at pakalinisin po kami. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.